Sa kamainit nga pagpanamyaw sa tananamon yung mga viewers, welcome to Butlak Guimaras Online Info Drive. This virtual discussion platform was established to upscale public information efforts of the provincial government and engage our local communities with our programs and activities. Butlak Guimaras started as a multi-awarded government publication and has been awarded the #1 agency newsletter in Western Visayas. So every week, different social issues, every week, different distinguished resource person. Today, allow me to thank all of you, madamo gid nga salamat sa inyong paglantaw kag pagsuporta sa amon 5th episode last week, wherein we featured Ms. Teresita Siason, our Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, and the head of COVID-19 ICS operations. And we discussed about the management of our returning OFWs and our locally stranded individuals in the province of Guimaras. So for our 6th episode, our resource person is none other than the Provincial Director of the Department of Interior and Local Government here in the province of Guimaras. Help me welcome Director Victorio S. Pagapulan. Maayong adlaw, JP. Kag maayo man ginatamyaw ko man sing maayong adlaw ang tanan nga mga Guimaras nun nga subaybay gid sa imong programa. Mayong adlaw man PD Pagapulan, and thank you very much for your time. And as we know, since January pa no nag-start ang COVID-19 pandemic here in our country, and of course in the province of Guimaras, as we recall, January 31 nagbana kita sang aton yung mga international tourists, especially those from countries that have the record of local transmission sang sining virus. And naging significant ang role sa contact tracing activities in the process of fighting this pandemic kag para mauntat na ang ini nga pandemya diri sa aton nga pungsod kag diri sa aton probinsya. So PD, we will be talking about contact tracing as our subject in today's episode of Butlak Guimaras. So I will go direct to the point, PD. First question, pwede mo bala kami matagaan sa gamay nga ideya kung paano gina-implementar sa ating gobyerno ang contact tracing? Ang contact tracing no isa ini ka proseso kag isa ini ka programa nga ginhatag sa Department of the Interior and Local Government bilang lead agency no. Ibalan naton nga ang COVID-19 tama ka delikado nga balatian. Gani gindihon ini nga programa nga may duha ka proseso no nga ginasunod no. Ang contact tracing nauna sa tanan naga-involve ini no sa pagkilala sa mga tawo nga apektado sa COVID-19 no. Ginakilala ini kung sino sila kag kung sa diin sila nahamtang sa aton nga mga lugar. Ay katuwa nga ginatingwaan naton nga kilalahon no ang mga tawo nga kasalimuwa nila kung sa diin sila sino ini nga mga tawo kag kung sa diin sila nga lugar na hamtang. So sina nga bagi maging mahulas para sa aton gobyerno ang pag-identify kag pag-isolate no sa mga tawo nga posible nga mangin carrier sa virus. Thank you very much, PD. So ang term nga gamit nimo is mahulas no. So kumbaga mas madali para sa aton nga government ang mag-trace sa mga possible nga naging contact sa isa ka tawo nga naging positibo sa sini nga virus. Now, PD, for my second question, let's go back to the main purpose of the contact tracing activity. Ano, PD, gid bala ang tinutuyo sa contact tracing? Ang contact tracing may isa ini ka importante gid nga tuyo. Kag ini nga katuyoan na mugid ang pauntat no sang paglapta sang madasig nga paglapta sa COVID-19 nga balatian sa aton komunidad. Ina ang pinakaimportante nga katuyoan sina nga programa, kontaton ang paglapta sang balatian kag ikaduha bali ang pamaagi sang DILG nahamtang nila nga ang DILG nag-hire no sa mga additional contact tracers para magbulig sa aton nga kabanuhanan no. Ang ining gin-hire sang DILG nga mga contact tracers they will form part no of the municipal contact tracing teams. Magabulig ini sila sa sa mabulig sila sa pag-identify sa mga posibleng carriers of the COVID-19 virus kag ma-identify kung sa diin na sila nahamtang sa atong lugar. Now, PD, you've mentioned about the deployment of contact tracers
to form part of the municipal teams no diri sa probinsya sa Guimaras. May we know kung saan o ini nagsugod? So ang Department of the Interior and Local Government nagsugod sa pag-hire no sang 120 ka contact tracers nga magaserbi sa probinsya sa Guimaras. Ining 120 ka contact tracers ginsugodan naton ini nga i-hire sa tong September 18. Kag ini sila tanan ginhanas kag gin-subject sa 3-day orientation training nga ginhiwat sang Local Government Academy. Ining tanan nga 120 ka contact tracers nakapasar ini sila sa orientation training nga ginhiwat sang LGA. Kag sa subong umpisa sang bulan sang Nobyembre, ini sila tanan na deploy naton no sa 5 ka kabanuhanan. Isa-isahon ko ang kada banwa nga ginhatagan naton. So sa banwa sang Binabista, 39 kabilog nga contact tracers sa aton deploy dito. 15 sa San Lorenzo, 16 sa Sibulan, 25 sa Nueva Valencia, at 17 sa banwa sang Hordan. So PD, you've mentioned kung pila ang in-deploy naton nga contact tracers sa aton 5 ka munisipyo. Kamusta ang status ng ila deployment subong since nagtapos naman sila sa ilang training sa Local Government Academy? Ang subong atong na-mentionar ko nga 120 ka mga contact tracers, ara na sila tanan report no sa 5 ka kabanuanan. Ang aton municipal mayors upod sa head sa municipal contact tracing teams, sila sini ang may operational supervision sa mga contact tracers nga na-assign sa ila. Kung magsilingkit ang operational supervision, butang balon nga sila sini ang naghahatag sa ila mga targets, mga assignments, sila nagamonitor sa ila performance, kag naga-report lang sila sa DILG kung ano ang mga accomplishments sa sini nga mga contact tracers every 15 days. Ang parte sang DILG dira sa aton niya administrative supervision na lang no ginalantaw naton, we see to it that our contact tracers serve well the respective municipalities where they are assigned. Kag of course no ginalantaw naton nga kinahanglan i-maintain naton nga ini sila tanan disiplinado kag nagatuman sa mga health protocols nga panaog sa mga kabanwahan naton. Thank you very much, PD. So, to clear things out, no, ang municipalities, gidya naton, subong ang nagapadalagan gid sang aton nga contact tracing activities with the administrative support, of course, of the provincial government and, of course, the DILG. So, PD, let's go back to the support naman na ginhatag naton sa aton contact tracers. Ano ang suporta nga ginhatag sa DILG and the LGU para sa ila? Unahon ko ang suportar nga ginhatag sang DILG. Ang tanan naton nga contact tracers kinasulduhan na sila sang mga 18,000 kada bulan, hasta sa halin supong hasta ina lang daw 4 months lang tani na, pero sa ila contract nabutang dito nga hasta December no. So may monthly salary sila nga sobra sa 18,000 pesos no ang ilang basic nga monthly salary. Apart from that, may entitled din sila sa travel allowance nga mga 1,500 no 1,500 per month. Kag communication allowance no pwede nila ibakal sa ilang mga load sa cellphone, that's 400 pesos a month no. Kag luwasin na ang DILG maghahatag sa ila sa mga gamit no mga PPEs tawag naton PPEs. So may hatagan sila sa face mask, mga facial, may ara sila nga duha ka pares nga suit no, washable suits nga pwede malapan-lapan no, duha ka pares ina. Kag iban pa, hatagan sila sa toothpaste, hatagan sila sa iban nga mga personal mga gamit pang personal no, health related mga gamit, toothbrush, everything, hatagan sila. In the part naman of the LGUs, nabutang ina sa guidelines nila, nga ang LGU, maghatag man suportar sa ila, no? Kaya ang sa aton nga terms of reference sa trabaho sa contact tracers, nabutang nila nga
LGU ang ma-supervise sa ila, no? Sila may operational supervision. Just in case nga kung ano may matabo sa ila, pareho may magbalatian sa ila, expect kita nga ang LGUs magabulig man, no? Upod sa DILG, buligan man nila ang contact tracers natin. Yung kaso nga kung magbalatian, no? In line of their work, no? Kaya ang LGU, kahatag man sila, gina-expectan man naton, gina-hinyong man naton, na magabulig man hatag sa mga PPEs kag maggamit no mga gamit para sa ilang trabaho, no. Kaya ang trabaho nila they might be involved sa data gathering sa mga specimen if necessary, no. Pero ang ginagawa naton ang aton nga agreement with the LGUs nga kung delikado ang trabaho para magkuha sa mga specimen, dapat updan gid sila sa regular nga mga municipal contact tracer members of the municipal contact tracing teams sa diin na train na nga daan kag na kabalugid mag-uyap, no, kag mag-handle sa mga delikado nga mga specimen. Okay, PD. So I understand our contact tracers nga gin-deploy no sa DILG are under contract of services. May we know kung ano ka dugay nga under sila sa contract of service with the DILG? Supposed to be ang tuyo sa national government sini 4 ka bulan ina sila, no, 4 months tani ina up to the end of December, no. Galing sa subong na medyo ang instruction sa aton medyo naghabot, medyo ulihi. So nag-start sila sa ang ilang contract sila nag-start sa October na, no, October 1 to December 31, no? Kaya medyo late man atong supposed to October kung sudon 3 lang inakabulan, no. Tani 4 inakabulan ang budget para tira, pero hindi pa kita sure, no, kung depende sa sitwasyon kung ma-extend sila kung hindi, kag depende sa availability of funds, no. Sa subong ang understanding nato mag-start lang sila anay October up to the end of this year. And the good thing, PD, is that they are well compensated, no, physically and financially as well. And PPEs are also well provided, no, para sa ila. Oo, ara, no, kompleto, no, ang DILG may hatag sa ila, upod man sa LGU. So ginasigahom naton nga aton contact tracers hindi mawad-an sa mga importante nga gamit kag kinahanglan nila sa ilang pagtrabaho. Now, the last point that we would like to share, PD, is about the number and the sufficiency of our contact tracers in terms of the future that lies ahead of us, because we don't know when the pandemic will end, right? Now, with the municipal team from the 5 municipalities of the province of Guimaras, the provincial team, the code team of the province of Guimaras, and the 120 contact tracers deployed by the DILG, are they enough, or will they be enough, or will the number will be sufficient enough to counter this COVID-19 pandemic? No, sa sinang bagay, ginastigahon naton sa DILG nga wala sing dapat kabalakan, no, ang mga Guimaras non, no. Kay balaan ninyo sa Guimaras ang aton populasyon mga way kani kita 300,000, no. Ang national average distribution of contact tracers daw pareho mahina sila sang pulis no nga daw may ratio and proportion. For contact tracers, ang tuyo ang gina-prescribe sa Department of Health nga 1 contact tracer per 800 population, no? So diri sa Guimaras, ang 120 lang naton nga daan ka sa contact tracers. I think that's more than enough sa aton less than 300,000 ka population. Kung kuha naton ang ratio nga 1 contact tracer to 800 population, no. Pero dapat naton panumtumon nga ang 120 nga contact tracers amo lang ina ang gin-hire sang DILG, pero ang aton 5 ka kabanuanan may ara na nga daan nga existing municipal contact tracing teams, no? So additional lang na ang gibutang sa DILG. So ginasigahom naton nga tama ka bastante ang numero sa contact tracers nga magaserbi sa bilog nga probinsya sa Guimaras. So thank you very much, PD, for giving our viewers the idea of contact tracing activities. How many contact tracers we have here in the province of Guimaras, and will the number be enough for the months to come?
So thank you very much for being with us, for joining the 6th episode of Butlak Gimaras, and we hope that you will be part of our next episodes in the future, especially that we are catering different questions for every episode, and we're gathering them, we're classifying them to be used as reference questions in our future episodes. So thank you very much, PD. So, JB, thank you very much for this opportunity nga magpaatag man sa aton nga mga pumuluyo sa probinsya sang Guimaras sang programa no sang Department of the Interior pati sa contact tracing. So, naghatag kita assurance sa tanan nga mga Guimaras noon nga wala kita kabalakan kun panumdumon naton ang numero sang contact tracers nga ari diri nagaserbi sa aton probinsya. We have more than enough contact tracers who are here ready to serve our people. No? So, ina lang ang maminsahe ko sa inyo tanan. Kag everyone, please stay safe. Good day. So as what PD Pagapulan has said, our contact tracers are more than enough, so nothing to worry about. So there you have it, ladies and gentlemen, the 6th episode of Butlak Gimaras. Thank you very much for watching. And you could also watch this video on our official YouTube account, Guimaras Province, and our official website, that's www.guimaras.gov.ph. So if you have more questions, click the link in the caption of this video, and always remember that information means empowerment.